Ayun, yung mabuting katiwala, ito po yung taong pinagkatiwalaan sa pamamahala at pangangalaga ng isang bagay at pinangasiwaan ito ng may maingat at responsable at tamang desisyon. Ito pong ating text na makikita sa Genesis 39:4-5. Kaya ginawa niya itong katiwala sa bahay at sa lahat niyang ari-arian. Mula noon dahil kay Jose ay pinagpala ni Yahweh ang buong sambahayanan ni Potiphar, pati ang kanyang mga bituin. Ang context po ng verse na ito, simula po ng ipinagbili ng mga kapatid ni Jose, si Jose sa kay Potiphar, ay doon na po nagsimula yung paglilingkod, yung pagiging mabuting katiwala ni Jose. At dito, simula nung nabili ni Potiphar si Jose sa kanyang sambahayan, siya ay nagtiwala na. Siya ay nagtiwala kay Jose at nakita niya na pinapatnubayan siya ng Panginoon, si Jose. Kaya pinagkatiwala ang kanyang bukirin, lahat ng kanyang ari-arian, at talagang alam mo yun na lubos siyang nagtiwala. At unang makikita na qualities ni ng isang pagiging good steward ay isang pagiging faithful. Yun. Ngunit si Jose ay hindi pinabayaan ni Yahweh, ang bantay ng bilangguan ay naging napakabait sa kanya. Si Jose ay ginawa niyang tagapamahala ng lahat ng mga bilanggo at siya ang tanging nagpapasya kung ano ang gagawin sa loob ng bilangguan. Hindi na halos nakikialam ang bantay ng bilangguan sa ginagawa ni Jose sapagkat si Yahweh ay kasama nito at pinagtatagumpay siya sa lahat ng niyang gagawin. Nung pinakulong ni Potiphar si Jose dahil nagsumbong ang kanyang asawa na siya ay yung asawa ni Potiphar na pinagtangkaan daw siya ni Jose na repain, sa pagsamantalahan. At dali-dali na pinakulong ni Potiphar si Jose, pero hindi pa rin pinabayaan ng Panginoon si Jose. Nilagay siya sa bilangguan, pero yung nagbabantay sa bilangguan ay nagtiwala pa rin. Nagtiwala kay Jose at siya na ang namamahala sa loob ng bilangguan. Na talagang alam mo yun, nakitaan si Jose ng pagiging faithful. Dahil sa pagsunod ni Jose sa Panginoon, nakitaan ng nagbabantay sa bilangguan na talagang alam mo yun, mapagkakatiwalaan siya. Na talaga siya ay alam mo yun, tapat na bilang lingkod, 'di ba? Minsan talaga sa ating trabaho, 'di ba? Pag may trabaho tayo, minsan may mga manager tayo, minsan nakikita sa atin kung maayos ba ang ating pagtatrabaho, 'di ba? Minsan nakikitaan na kapag nakikitaan ng manager natin o supervisor na tayo ay tapat, 'di ba, sa ating trabaho, pumapasok sa oras, okey ang trabaho, malinis, maayos, lahat yung pagsunod 'di ba doon sa ating manager, sa ating bisor is nakikitaan na talagang alam mo maganda ang ating performance. Nakikitaan tayo ng pagiging tapat, nagiging depende tayo, nagiging dependable tayo doon sa ating employer. Katulad ng Panginoon 'di ba? Minsan alam mo yun, binibigyan tayo ng mga sitwasyon or halimbawa sa akin sa buhay namin is talagang alam mo yun, na talagang pagdating sa pinansiyal is talagang alam mo yun na mahirap. Kasi lahat naman tayo dumaan talaga na mahirap mag-budget, mahirap alam mo yun, mag-ayos ng pera, lalo't alam mong kulang, 'di ba? Alam mong kulang, talagang maraming bayarin, maraming mga kailangan na kung ano-ano. Pero alam mo yun, minsan kung talagang gusto mong maging tapat sa Panginoon, kahit na maliit na pera na hawak mo, kung talagang tapat ka sa Panginoon is magbibigay ka. Katulad ng unang-una, pagbibigay sa ating tithes, 'di ba? Alam mo yun na nung time na yun na naging faithful ako sa Panginoon. Nung binless, pagkatapos faithful ako, binless, pero nung binless ako, hindi na ako naging faithful. Tapos ngayon, nung after na hindi ako maging faithful, so naranasan namin talaga yung hirap nawala. Sabi nga, di ba, pag hindi ka faithful is kukunin sa'yo talaga, aalisin yung bagay kung saan ka nakadepende, di ba? Para matuto ka.
Minsan may mga bagay, mga sitwasyon na inaalis ng Panginoon, 'di ba, sa atin, kung saan tayo nakadepende. Kasi tinuturuan tayo paano tayo maging tapat sa Panginoon. Katulad ng pagkakaroon natin ng pera, minsan may maganda tayong trabaho, may maganda tayong career, may mga promotion at kung ano-ano negosyo, ganyan, 'di ba? Saan tayo nag-focus, 'di ba? Doon tayo nag-focus kung may negosyo man tayo. Siyempre 'pag may negosyo may pumapasok na pera, 'di ba? At sa pagiging busy natin sa ating negosyo, pumapasok ang pera, nagiging komportable tayo, 'di ba? At minsan, at nangyari sa buhay namin na gano'n nga ang sitwasyon, is hindi kami naging tapat. Alam mo 'yun? Parang, alam mo 'yun, nandun yung minsan sasabihin sa'kin ng kaaway na, "Huwag ka na magbigay." Hanggang sa nagsimula sa gano'n, hanggang sa na sumunod na na buwan, gano'n uli, hanggang sa nasanay na, hanggang sa hindi na kami nakapagbigay. So ngayon 'di siyempre inalis ng Panginoon 'yon at, naging alam mo 'yun, naging mahirap, naging mabigat sa amin yung mawalan. Lahat naman tayo nawawalan, 'di ba? Pero ang importante, 'di ba, once na alam mo 'yun, minsan kasi pagka wala tayo, doon tayo nagpupursige sa lumapit sa Panginoon, "Lord, tulungan mo kami makabangon, tulungan mo kami na, mabalik ang dating pamumuhay." At sa sitwasyon namin, isa 'yun sa aking panalangin ng maraming taon na. Dahil, sa pagiging hindi namin faithful sa kanya is na sinama ko na sa prayer ko na tulungan kami at napakahirap. Alam mo 'yun, maraming iyak, maraming luha, maraming pagtitiis, at maraming mga sitwasyon na mahirap. Kasi nga nakadepende nga kami doon sa meron nga kami dati. At alam niyo 'yun na minsan talaga kailangan nating mauntog, kailangan nating maturuan papaano ba maging faithful. At ngayon nararanasan namin na pagdating ng sahod, bibilangin mo, isusulat mo yung mga bayarin, tapos sa computation mo is kulang, alam mo yun? Pero tinuruan ako ng Panginoon kung papaano unahin, na alam mo yun, pagdating ng sahod, pagdating ng mga bayad, unahin kung papaano magbigay sa Panginoon. Na kahit na pagka kinompyut ko is kulang, na kaya pagdating ng third week, wala na, yung gano'n. Kasi nakabase ako doon sa kakayahan ko, doon sa alam mo yun na kung ano yung nakikita ng aking mga mata. Pero napakabuti ng Panginoon, kasi alam mo yun, kahit gano'n kulang man yung computation ko, pero nagiging faithful yung Panginoon. Hindi man ako faithful, pero alam mo yun, tinuturuan ako ng Panginoon papaano maging faithful. Sinasabi ng Panginoon na kahit na may pagkukulang ako, hindi ako faithful, faithful pa rin siya. At nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil alam mo yun, nakaka-survive kami sa bawat buwan dahil dun sa pagiging tapat niya. At doon nakikita ko sa sarili ko, nararamdaman ko na alam mo yun, na kailangan kong maging faithful. Kasi sobra-sobra yung biyaya ng Panginoon na binibigay sa amin, 'di ba? Na hindi namin akalain na gano'n, na kailangan lang nating matuto. Kailangan lang nating dumepende do'n sa Panginoon, manatili tayong loyal sa Panginoon, 'di ba? Kahit na dumaranas tayo ng mga pagsubok, dumadaras tayo ng mga hindi natin maintindihan, maging tapat lang tayo sa Panginoon. Kasi once na inuna natin ang Panginoon, nahihirapan man tayo, maraming mga iyak, ang luha na lumalabas sa iyong mga mata, pero manatili lang tayo doon sa pagiging tapat sa Panginoon kasi tapat siya, 'di ba? Lagi nating isipin na laging tapat ang Panginoon. At, yun nga sa pagiging faithful tinuturuan ako ng Panginoon na maging totoo sa aking commitment, 'di ba? Katulad ni Jose, totoo siya sa kanyang commitment. Hindi siya nagkamali, nag-focus siya doon, na kahit na anong hirap, hindi niya maintindihan kung ano yung sitwasyon, bakit siya pinakulong. Hindi niya maintindihan anong dahilan, bakit siya pinakulong. Basta dinala lang siya doon nang hindi niya alam anong dahilan. Pero naging tapat pa rin siya, nanatili yung commitment niya
Patuloy siyang tapat sa Panginoon, 'di ba? Kaya ano man yung mga sitwasyon na pinagdaraanan natin, lagi lang nating isipin, lagi nating, ano mo yun, sikapin na maging tapat kasi tapat lagi ang Panginoon sa atin. Amen. Ayun, number 2 po, yung diligence. Sabi dito sa Genesis 39:2, sa buong panahon ng paglilingkod ni Jose sa bahay ni Potiphar ay pinatnubayan siya ni Yahweh. Ano mang kanyang gawin ay nagtatagumpay. 'Di ba? Doon sa pagiging masipag niya, sa paglilingkod sa bahay ni Potiphar, nakikita ni Potiphar na pinapatnubayan siya ng Panginoon, na hindi siya nagkukulang. Nandoon yung pagiging tapat, nandoon yung pagiging masipag, yung pagsisikap niya, yung pagiging masipag na katiwala sa lahat ng ibinigay sa kanya, yung katulad 'di ba sa atin. May binibigay ang Panginoon sa atin na halimbawa, yung sa trabaho, 'di ba? Bakit ba tayo nagtatrabaho, 'di ba? Para mabuhay ang ating pamilya, 'di ba? Nagsisipag tayo para may makain tayo, 'di ba? At, talagang alam mo yon minsan talaga sa pagbibigay ng Panginoon ng trabaho sa atin, isang blessing 'yon para matugunan ang lahat ng pangangailangan ng ating pamilya. At dapat nating ingatan at dapat tayong maging masipag doon sa mga blessing na binibigay sa atin. Kailangan nating i-appreciate yung mga biyayang iyon, 'di ba? Kasi kung hindi tayo magsipag sa ating trabaho, walang kakainin ng ating pamilya, 'di ba? Kaya alam mo yon na katulad ni Jose, patuloy siyang nagsisipag, patuloy siyang nagpapagal, patuloy siyang, nagpupursige para doon sa paglilingkod niya doon kay Potiphar at higit sa lahat sa Panginoon, 'di ba? Minsan binibigyan tayo ng mga employer, 'di ba, nakikitaan tayo ng employer na yung qualities, 'di ba? Kaya sabi nga, 'di ba, kapagka nirespeto natin, ginalang natin ang ating, employer is gano'n din ang ating paggalang sa Panginoon, 'di ba? Minsan 'di ba katulad ni Jose, 'di ba, isang katiwala lang siya pero alam mo 'yun, nasa mababa siya pero patuloy siyang pi pinagpapatuloy yung pagiging, alam mo 'yun, mabuting katiwala niya, 'di ba, sa bawat, nakaka-encounter niya at nakikita sa buhay niya na nandoon ang Panginoon sa kanya, 'di ba? Kasi lagi niyang kasama kaya hindi siya yung kahit na may mga tukso na nangyayari, may mga tukso na lumalapit sa kanya, is nagiging tapat siya at patuloy siyang, tapat at nagsisipag siya kay Potiphar dahil binigay sa kanya ng Panginoon 'yon. Nandoon siya sa sitwasyon na 'yon, 'di ba? Kaya ayun, number 3 po, trustworthy. Sabi dito sa Genesis 39:3-4, napansin ni Potiphar na tinutulungan ni Yahweh si Jose, kaya ginawa niya itong katiwala sa bahay at sa lahat ng niyang ari-arian. Yung trustworthy, 'di ba? Mapagkakatiwalaan ka ba ng Panginoon sa bagay na binigay niya sa iyo? Katulad ni Jose, lahat ng trabaho, lahat ng ibinigay ni Potiphar sa kanya, pinagkatiwala sa kanya yung sambahayan niya, yung ari-arian niya, pinagkatiwala ng nagbabantay ng bilangguan. Doon si Jose sa loob ng bilangguan is nandoon yung pagtitiwala nila, 'di ba? Nagtiwala sila kay Jose dahil alam nila hindi nila sisirain yung pagtitiwala. Hindi nila sisirain yung kung ano yung ibinigay na responsibility sa kanya, 'di ba? Katulad ng pagiging sa ating trabaho, 'di ba? Ikaw kung bisor ka, 'di ba? Ginagawa mo lahat ng tungkulin mo at gusto mong pagkatiwalaan ka ng manager mo o kung sino man, 'di ba, na naglagay sa iyo doon. Ginagalingan mo ang iyong performance. Pinapakita mo na kailangan karapat-dapat kang pagkatiwalaan. At katulad ng Panginoon, karapat-dapat ba tayong pagkatiwalaan ng Panginoon sa blessing na ibinibigay niya sa atin? Katulad nung may pera ka, 'di ba? Katulad ng pera uli, 'di ba? Alam mo mahirap talaga. Mahirap talaga pag may pera. Minsan alam mo lahat karamihan naman sa atin talaga alam mo 'yun, pag mayroon kang pera is minsan nagfo-focus ka na talaga doon, hindi mo na mamalayan, 'di ba?
Kaya minsan tinuturuan tayo ng Panginoon. Sinusubukan niya tayo kung paano natin i-handle yung mga sitwasyon, yung mga bagay na meron tayo. Mapagkakatiwalaan ba tayo? Na katulad ng halimbawa, may pera ka, 'di ba? May humingi ng tulong sa'yo. Ginamit mo ba ng tama? Tama ba yung taong pinagbigyan mo? Katulad sa akin, 'di ba? Dati, kapag may lumapit sa akin, bigay lang ako ng bigay. Hindi ko na nare-realize na kasi ang mindset ko, dati wala kaming makain. Ngayon pagka sinabi sa akin na walang bigas, "Ate, pahinging pambili ng bigas," o ganito, kung ganyan, walang pamasahe, nagbibigay ako agad. Hindi ko na Hindi ko iniisip na saan niya gagamitin. Pero nang lumalapit at lalo akong lumalapit sa Panginoon, do'n ko nare-realize na hindi pala tama 'yun, 'di ba? Kaya kailangan din na sa bawat sitwasyon natin pagdating sa pera, kaya din natin na pagkatiwalaan tayo ng Panginoon at tama yung mga taong pinagbibigyan natin, 'di ba? Kaya napakaimportante talaga yung discernment. At yung pagdating sa pinagkakatiwalaan ka is saan mo dapat gamitin yung pera, 'di ba? Una, 'di ba, katulad nung kanina, 'di ba, binigyan ka ng trabaho, unahin nating Panginoon para makita na pagiging tapat natin, 'di ba? Yung sa trustworthy, mapagkakatiwalaan ka ba? Sabi nga, pagka pinagkatiwalaan ka sa maliit na halaga, is pagkakatiwalaan ka ng Panginoon sa malaking halaga. At sa bawat sitwasyon namin, talagang alam mo yun, napakahirap mag-budget. Hirap mag-budget, na katulad ng sabi ko kanina, pero alam mo yun, sa maliit na pagba-budget na yon is salamat sa Panginoon dahil napagtatagumpayan namin yung buong buwan. Kaya lagi kong prayer pagkatapos ng uling 31 o 30 man ng buwan, lagi ako nagpapasalamat dahil naka-survive kami. Minsan may mga sitwasyon na biglaan, na mapapagastos ka, hindi mo alam kung paano i-handle. Pero alam mo yun, kailangan lagi tayong maging tapat, 'di ba? Alamin natin kung sino yung dapat nating tulungan. At dati, pagka yung mga tinutulungan ko, hindi ko na alam kung dapat ko bang bigyan. Ay, bigay lang ko ng bigay. Pero ngayon, lagi ko naiisip, Lord, dapat ko ba siyang bigyan, di ba? Minsan, kailangan nating piliin yung mga taong karapat-dapat bigyan. Para, minsan yung may mga, lalo na yung mga nasa church, yung mga, di ba, yun yung dapat nating tulungan, dapat nating abutin. Kasi may mga blessing na dumarating sa atin, minsan kulang man sa atin, pero alam mo yun, kailangan willing pa rin tayong tumulong sa kanila, di ba? Kasi isang paraan yun ng pagiging tapat mo sa Panginoon, pagtulong mo sa kapwa mo, di ba? At dahil doon, yung pagbabudget is talagang alam mo yun, once na ipinakita mo sa Panginoon na maliit na bagay, maliit na pera ito, kung papakita mo na mapagkakatiwalaan ka kung paano budgetin ito sa buong buwan o kung ano man yung pera na ibinigay sa iyo, is makikita talaga ng Panginoon na kaya kang pagkatiwalaan sa malaking halaga. 'Di ba? Kaya, ayun po, yung number 4 po is humility. Sabi dito sa Genesis 44:16, wala na po kaming masasabi, sagot ni Judah. Wala po kaming makakatwiran sa mga pangyayari. Diyos na po ang nagbunyag ng aming pagkakasala, kaya hindi lamang ang kinakitaan ng kopa, kundi lahat kami alipin na ninyo. Sabi po dito sa context na ito, kasi si Judah po ang promotor para ibenta si Jose sa mga Midianita, sa mga Ismaelita, para makarating siya sa Ehipto. At si Judah, ang kapatid ni Jose, na talagang alam mo, kasi ang unang balak kay Jose is ihulog lang doon sa balon. Pero sabi niya, wag nating patayin, ibenta na lang natin. Kasi dugo rin naman ang ating dugo, laman ang ating laman. So, ibinenta nila ngayon si Jose doon sa taga-Ehipto, na papunta sa Ehipto. At talagang alam mo yon na nung time na iniingatan nila si Benjamin. Ito yung pinakabunso nilang kapatid, na si Benjamin is kapatid ni Jose sa kay Rachel, doon sa nanay nila na si Rachel. At talagang alam mo yun, ito ang pinakamahalagang kapatid nila at mahal na ni Jacob, na ama nila Jose at Jacob. At ito ang iniingatan ni Jacob na hindi mawala sa kanya.
Kasi ayaw ni Jacob na dalhin si Benjamin sa Ehipto, dalhin doon kay Jose, dahil di nga nila kilala pa si Jose, na siya si Jose. At ayaw niya dalhin, ayaw niya mawala sa kanya yung kanyang nag-iisang anak dahil patay na nga sa pagkakaalam nila si Jose. At dito, nagpakumbaba si Judah. Siya na nakita, gumawa ng paraan si Jose na makita ang kopa, yung kopa niya na ginagamit niya, inilagay doon sa sako ni Benjamin. Kasi dinala nila si Benjamin kay Jose. So nakita yung kopa na yun, na kung sino yung makakitaan ng kopa na yun, is siya ang gagawing alipin. At nung nakita ng mga katiwala ni Jose na nilagay yung kopa na yun sa sako ni Jose, ay sa sako ni Benjamin, nadurog yung puso nila. Yung talaga para kang nanlumo. Kasi ito si Benjamin, ito yung sinabi ni Judah kay Jacob na sisihin niyo po ako, itinataya ko pong aking buhay, na pag once na hindi ko maibalik si Benjamin sa inyo, is ako po ang buntunan niyo ng sisi. So, dahil doon, nung time na sabi ng katiwala sabi ni Jose kay Judah na kung saan nakita yung kopa, siya ang gagawing alipin. So, ang may iwan na kapatid nila is si Benjamin. So, ngayon, nagpakumbaba si Judah kay Jose na wag nang iwan si Benjamin. Kasi nga dahil nga doon sa pangako niya kay Jacob. At talagang once na naiwan si Benjamin at alam mo yun, mamamatay si Jacob sa dalamhati. Sinasabi niya kay Jose na mamamatay ang aming ama kung iiwan si Benjamin. Mamamatay ang aming ama sa pagdadalamhati pag iniwan si Benjamin. Kaya itinaya niya ang kanyang sarili para siya po yung magiging alipin. Kaya sinabi ni Judah na kami na po ay ang inyong gawing alipin. Pahintulutan nyo na dalhin si Benjamin ng aking mga kapatid at ibalik sa aking ama. At nung narinig ni Jose yon, hindi niya na naiwasan na umiyak kasi talagang alam mo yun, yung puso ni Judah na talagang nagpakumbaba siya. Na kahit na siya ay yung promotor, 'di ba? Yung pinilit niya yung sarili niya, pinilit niya na sikapin na alam mo yun, siya na lang yung maging alipin at wag na lang si Benjamin. Minsan alam mo sa buhay natin, 'di ba? Wala na tayo, minsan nararanasan natin yung mawalan. Minsan pinapahintulutan ng Panginoon na kunin kung ano yung meron sa iyo. Minsan 'di ba, halimbawa, pera nga katulad na naman ng pera. Minsan 'di ba meron tayong pera, yun nga katulad ng pera, negosyo, basta may pera. Minsan na hindi natin nalalaman nakadepende na tayo sa pera at nakakalimutan natin ang Panginoon. Inaalis ng Panginoon 'yon. Kasi nakakalimutan na natin ang Panginoon. At inaalaw niya kung paano 'yon na mawala sa atin para makita niya yung na andito ko anak, pansinin mo naman ako, 'di ba? Nakalimutan mo na ako na dahil lang sa pera. Merong blessing ang pera, pero alam mo yun, kailangan nating i-manage ng tama. At katulad ng sitwasyon namin, na nawalan, alam mo yun, may sitwasyon na talagang sa pagiging wala. Hindi naman wala talaga. Alam mo yun, parang umaasa kami doon sa himala ng Panginoon. Minsan may time na, alam mo yun, sa totoo lang, napakahirap manghiram ng pera. At yun ang pinakaayaw namin mag-asawa. Para sa akin, nanghihiram lang ako ng pera doon sa aking best friend. Sa alam kong pahihiramin ako. Pero dito ko naranasan yung kailangan mong humiram. Minsan kasi, hindi naman katatawanan o hindi naman kahihiyan ang manghiram ng pera. Ito yung isang paraan ng pagpapakumbaba. Isang paraan ng pagpapakumbaba mo sa tao. Minsan, alam mo, ayoko lumapit dito sa tao kasi kasabihin niya, kawawa ako. Ayoko lumapit sa taong ito kasi, wala na silang ganito, ganyan. Alam mo yun, nandun yung mga negative na naiisip mo. Kasi ayaw mong humiram. Nandun yung pride, di ba? Minsan talagang, alam mo yun, naranasan namin dati. Parang pambayad ata sa ewa, na talagang ang ewa dito, yung tubig ilaw, is kailangan mong bayaran sa sinabi niyang araw. Hindi yan katulad ng Pilipinas na ang Meralco nagbibigay ng note, ng palugit. Dito hindi. Pag sinabi niyang 24, kailangan 3 days before 24 bayaran mo kasi kung hindi puputulan ka.
hindi lang naman kami ang nakatira dito, may mga kasama kaming ibang tao. So, kailangan namin hagilap ng pera. At talagang do'n na namin sinasabi ng asawa ko, "Manghiram ka kay ganito." Na alam mo 'yun, naisip ko, kanino kaya ako hihiram? Ta's kung sino yung maisip ko na pahiraman ko, ite-text ko at umabot sa 7 tao. Sa 7 tao na tinext ko, hindi ako pinahiram. Alam mo 'yun? At alam ko nararanasan niya 'yun. Di parang, ay mukha naman akong kawawa. Ay mukha naman, bakit di na ako pinahiram? Babayaran naman namin. Kasi kami naman 'pag nanghiram is alam namin na babayaran kasi obligasyon 'yun, 'di ba? Pinahiram ka ng tao, pinagkatiwalaan ka ng tao, is kailangan mong ibalik dun sa tamang araw na sinabi mo, 'di ba? At talagang alam mo 'yun, sa aking lakas, 7 tao na 'yun hindi ako pinahiram. At talagang alam mo 'yun, sabi ko, "Lord, patawarin mo kasi ayoko naman manghiram." At talagang alam mo 'yun, "Lord, di ko kaya, hindi ko kaya ang lahat." Ano man yung hirap na nararanasan namin, ang hirap humiram, sino yung ano, "Ikaw na po bahala." Alam mo yun, nung nagpakumbaba lang ako, umiyak lang ako sa Panginoon, sinabi ko, "Hindi ko kaya." After nun alam mo, hin may nagpahiram sa amin at talagang nakabayad kami. Kaya minsan sa buhay natin, kailangan nating, maranasan yung mawalan, yung nasa pinakamababa kang sitwasyon para lumapit tayo sa Panginoon. Kasi hindi naman natin kaya lahat, 'di ba? Ang kailangan lang ng Panginoon yung pagpapakumbaba natin sa Kanya. Kasi ang natutunan ko na once na inuna mo ang Panginoon, sa Kanya ka nagpakumbaba, ang Panginoon nagbibigay ng mga angels, ng mga instrumento, ng mga tao na ipapadala niya sa'yo para tutulong sa'yo. At yun talaga yung aking natutunan, na alam mo yun, unahin lang natin yung Panginoon at laging, siya naman ang talagang susunod na alam mo yung magbibigay kung ano yung mga siya naman nagbibigay ng lahat ng ating pangangailangan, pero kailangan din niya tayong disiplinahin. Minsan kasi gumagawa tayo sa sarili nating kakayanan, 'di ba? Nakakalimutan na natin ang Panginoon, 'di ba? Kaya katulad nung mga sitwasyon na nangyayari sa buhay natin, lagi lang tayo lumapit at magpakumbaba sa Panginoon, 'di ba? Kaya katulad ni Judah, na alam mo 'yun, naglingkod siya, nagkaroon siya ng servant heart na hindi niya na kaya yung sitwasyon na nakitaan na, binunyag na ng Panginoon yung pagkakasala nila, yung ginawa nila kay Jose na hindi nila alam, yun na pa ang kausap nila na taong ginawa nila ng hindi maganda, 'di ba? At talagang alam mo yun na give up na siya. Kaya nun, na time na yon is talagang nung nagpakumbaba na si Judah, is talagang napakilala na si Jose nun. At number 5 to, yung responsibility. Sabi sa Genesis 39:22, si Jose ay ginawa niyang tagapamahala ng lahat ng mga bilanggo at siyang tanging nagpapasya kung anong gagawin sa loob ng bilangguan. At maraming mga responsibilidad si Jose na nangyari. Ginawa siya ng, yung nga sa bilangguan, yung responsibilidad din niya na pamahalaan yung Ehipto, yung responsibilidad din niya sa tahanan ni Potiphar, at maraming makikitaan doon sa sa ito, doon sa Bible na pangyayari na maraming mga responsibilidad si Jose. Sila'y may accountability sa lahat kung ano yung pinagkatiwala. Kung ano man yung mga responsibilidad ni Jose na binigay sa kanya, naging nandoon yung pagiging tapat, pagiging masipag, alam mo yun, pagiging pagkakaroon ng humility, at yung pagkakaroon ng alam mo yun, magampanan yung responsibilidad. At yung number 6 naman, generous. Sabi sa Genesis 42-25, iniutos ni Jose na punuin ng trigo ang kanilang mga sako at ilagay doon ang salaping binayad nila. Pinagbigyan pa sila ng makakain sa kanilang paglalakbay at nasunod na lahat ng utos ni Jose. Yung pagiging generous ni Jose doon sa kwento niya is maraming bagay. Unang pumunta ang mga kapatid niya doon sa Ehipto, nung pabalik na sa Kanaan, doon sa lugar ni Jacob, is talagang alam mo yon,
nakitaan na talagang binigay yung pagiging yung nakitaan yung pagiging generous ni Jose na kahit na sa kabila nung ginawa sa kanya ng mga kapatid niya, naging generous din siya. Nagbayad yung mga kapatid niya ng pambili ng pagkain, yung perang yun ibinalik, inilagay doon sa mga pagkain na pinalagay ni Jose doon sa mga kapatid niya. At bumalik uli sila sa Ehipto para bumili uli ng pagkain. At ayun na naman, pagbalik is talagang alam mo yun, nandoon yung pagiging generous niya na hindi niya inisip, hindi niya na tiningnan kung ano yung masamang ginawa sa kanya ng mga kapatid niya, kundi pinakita niya yung pagiging generous niya, 'di ba? Ito yung willing to give and serve others, 'di ba? Kahit na alam mo yun kasi sobrang dami naman ng pagkain, alam mo yun, talagang alam mo yun, makikita mababasa talaga natin sa Genesis sa kwento ni Jose na talagang alam mo yun, ang Ehipto is maraming pagkain at doon talaga pumupunta yung mga tao, bumibili ng pagkain at si Jose pa yung humaharap. Ayun po. Yung number 7 naman po is prayerful. Sabi di sa Genesis 50, masama nga ang inyong ginawa sa akin, subalit ipinahintulot iyon ng Diyos para sa kabutihan at dahil dooy naligtas ang marami ngayon. Yun. Sa lahat ng mga nangyayari sa buhay natin, napaka-importante pagiging prayerful. Minsan talaga, yung pag dumadaan tayo sa sitwasyon na mahirap, yung mga pagsubok, alam mo yun, doon tayo nakikitaan ng pagiging prayerful, 'di ba? Siyempre kapag meron ka namang pera, merong maganda yung sitwasyon mo, may maganda kang bahay, hindi ka naman madasalin, 'di ba? Kasi parang feeling mo perfect ka na, 'di ba? Lahat na nasa iyo eh. Blessed na blessed ka, 'di ba? Sana lahat ng blessing is bumagsak sa iyo, 'di ba? Parang nakalimutan mo na ang Diyos kasi doon ka na nag-focus kung anong meron ka, 'di ba? At maraming mga tao na pupuri sa iyo, 'di ba? Kasi lahat ng blessing is nasa iyo na, 'di ba? Kinaiinggitan ka ng lahat. Pero alam mo 'yun, pagka dumarating tayo sa sitwasyon na mahirap at talagang tinuturuan tayo ng Panginoon kung paano, 'di ba? At willing tayong sumunod. Nandoon talaga yung pagiging prayerful natin, 'di ba? Nagkakaroon tayo ng sakit, nagiging madasalin tayo kasi gusto nating gumaling. Pagka dumadaan tayo sa sitwasyon na kulang yung pera natin, 'di ba? Pambili, pambayad ng mga kung ano-ano. Nagiging madasalin tayo, 'di ba? Lumalapit tayo sa Panginoon. Pagka dumadaan tayo sa mga sitwasyon na namatayan tayo, nagiging madasalin tayo, 'di ba? Yung mga hirap, yung mga sakit na nangyayari sa buhay natin. Katulad ni Jose, 'di ba? Sabi niya na talagang alam mo yun, kahit kung titingnan niya na lahat ng masamang ginawa sa kanya ng mga kapatid niya, 'di ba? At mag-focus lang siya doon, is talagang hindi mangyayari kung ano yung nangyari. Kasi lahat naman nangyayari sa buhay natin, lahat naman may purpose, 'di ba? Katulad na nangyari kay Jose, kung sino ba yun na ikaw, ikaw kapatid, tapos ihulog ka sa balon. Tapos hindi mo maintindihan kung bakit ka hinulog, tapos ibebenta ka pa sa ibang tao para tapos gagawin kang alipin, 'di ba? Hindi mo maintindihan 'yon. At bandang huli nung time na nilagay na siya doon sa sitwasyon na talagang pinamahalaan niya ang Ehipto, doon niya na-realize na talagang alam mo yun, may purpose pala. May purpose pala kung bakit nilagay ako ng Panginoon doon sa sitwasyon na yun. Ikaw, 'di ba? Nagtatanong ka, lahat ng mga nangyari sa buhay mo, hindi mo maintindihan. Bakit nangyari yun? Bakit ganito? Pero hintayin mo lang yung sagot balang araw. Kasi habang inaalam mo yung kasagutan ng mga nahirap na nararanasan, hindi pa yan ipapakita sa ng Panginoon. Kasi kailangan ka pa niyang turuan. Kailangan niya maging tapat ka. Kailangan niya maging masipag ka sa paglilingkod sa Kanya. Kailangan niyang matuto kang magpakumbaba, matuto kang mapagkakatiwalaan, pagiging responsable, 'di ba? Kailangan mong hanapin, wag mong hanapin ang sagot. Hanapin mo kung paano ka makapaglingkod sa Panginoon kung habang dumadaan ka sa sitwasyon. Katulad ko, dati may nangyari sa akin na hindi ko maintindihan nung bata ako, hindi ko maintindihan. Kung bakit nangyari yun, minsan sinisisi ko, Panginoon, mabait naman ako, Lord. Hindi naman ako gumawa ng masama sa iyo, pero bakit gano'n? Sarili ko pang kadugo gumawa sa akin ng hindi maganda. Pero nung nakilala ko ang Panginoon at hanggang ngayon buhay pa ako, nagpapasalamat ako.
Kasi ito pala yung purpose. Ito pala yung purpose. Bakit nangyari yun? Nakatulad ni Jose, di ba? Hindi man niya naintindihan o ano man yung sitwasyon na nangyari sa kanya dati. Pero dahil pinagkatiwalaan niya ang Panginoon, hinayaan niya lang, sumunod lang siya. Pero bandang huli na-realize niya na marami palang buhay ang masusurvive, matutulungan, maliligtas. At ang isa doon yung kanyang mga lahi, 'di ba? Inuna siya, sabi nga 'di ba, nung humingi ng tawad sa kanya nung nagpakilala na siya, huwag niyong sisihin ang yung mga sarili dahil ako yung binenta niyo, dahil binenta niyo ako, kundi Diyos ang nagdala sa akin, 'di ba? 'Di ba na-realize niya sa pagiging prayerful niya, inalam niya sa Panginoon at nalaman niya bandang huli, no, sa kakasunod niya sa Panginoon, bandang huli nalaman niya kung ano yung purpose niya. Na marami palang maliligtas, minsan nagsasakripisyo ka, mga ganitong bagay, mga sitwasyon na nirereklamo mo sa Panginoon ngayon. Pero yung pagrereklamo mo na yan yung pagsasakripisyo mo na yan bandang huli, marirealize mo at ipapaalam sa'yo ng Panginoon kung bakit mo naranasan yan. Pwedeng maraming souls ang maliligtas, pwedeng gagamitin ka ng Panginoon sa family mo para makalapit sa Panginoon, at maraming mga bagay. Huwag tayo mag-focus doon sa hindi natin maintindihan na sitwasyon, kundi mag-focus tayo doon sa kung ano yung magagawa pa natin na para sa Panginoon, kasi balang araw i-reveal niya kung ano yung purpose mo talaga, 'di ba? Kaya ayun, at talagang mahirap pero tuloy lang. Huwag tayong mawalan ng pag-asa. Katulad ni Jose, hindi siya nawalan ng pag-asa kasi patuloy siyang nagsikap noong mga panahon na yon dahil marami ang naligtas. Ayun. Salamat sa Panginoon. Yun lang po, at dapat tayo po ay manalangin muli. Panginoon, maraming salamat po, Panginoon, sa araw na ito, Lord. Maraming salamat po, Lord, sa iyong mga salita. Salamat, Holy Spirit, at anuman po ang mga salita, Lord, na aking nabanggit, Lord, patuloy kami nagpapasalamat. Tulungan mo, Lord, na iwan ito sa aming mga puso. Tulungan niyo po kami na matransform po kami ng mga salitang ito, Panginoon, at tuloy. At anuman po yung mga pinagdadaanan namin, Panginoon, ng mga sitwasyon, mga tanong namin sa aming mga sarili, yung mga hirap, yung mga sakit na naranasan namin dati, kahit hanggang ngayon, Panginoon. Di man po namin malaman ang mga dahilan, Panginoon. Pero Lord, patuloy mo kaming turuan na lagi kami magpakumbaba. Lagi mo po namin hanapin yung presensya mo. Tulungan mo kaming maging tapat, Panginoon. Lahat po, Panginoon, ang aming napag-aralan ngayon. Tulungan mo kami, Lord, na maiwan sa puso namin ito at mai-apply namin. At higit sa lahat, Panginoon, patuloy, Lord, na i-reveal mo sa bawat isa, Panginoon, kung ano po yung bigyan mo sila, Lord, na encouragement, Panginoon, na malaman balang araw, Panginoon, patuloy na maglingkod sa iyo, Panginoon, upang sa gayoy, Lord, na matutuwa sila, Panginoon, dahil, Lord, yung mga revelation na iyong ibibigay sa kanila, Lord, ay sa ikabubuti ng kanilang pamilya. Maraming salamat po, Panginoon. Salamat po, Lord, sa oras, sa presensya, Lord, sa wisdom, knowledge, understanding na patuloy na ibinibigay mo sa amin. Salamat po, Panginoon. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you po. Glory to God.